niyo na ba ito, ma'am? Ito ang ilang eksenang galing sa pelikulang Aurora. Kwento ito ng isang babaeng binihag ng mga rebelde. Tingnan mo hanggang ngayon, nasa amin ka pa rin. Si Aurora Herbosa, isang social worker na nagpunta sa Mindanao. Tapos nakidnap siya ng Lost Command. Tapos tinry siya i-rescue ng mga military. Tapos umiikot siya dun sa forest trying to find her way out. Dahil sa ilang masiselang eksena, hindi pinalusot ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang pelikulang Aurora. Kaya hindi na ito naipalabas sa mga komersal na sinihan noong nakaraang taon. Ang sabi ng committee na nag-review sa Aurora, merong breast mashing, sexual bumping. So sa implementing rules ng MTRCB, hindi yun pinapahintulutan. Tinututulan ng direktor ng pelikula na si Adolf Alex Jr. ang pagbigay ng X rating sa kanyang pelikula. Para sa kanya, nasa konteksto raw ang eksena ng pangdadahasa sa Aurora. Kailangan yung eksena yun, essential siya because the character of Aurora won't be justified. Kasi may gagawin siyang action later in the film. Kumaga, pinland ko yung information na yun for the audience to understand why she will do this action later on. Dahil tuto sa X-rating na binigay sa kanyang pelikula. Noong Enero, nagpasya si Direk Alex na sa Cine Adarna ng University of the Philippines o UP, ipalabas ang kanyang pelikula. People were telling us, most of them, I think 90% were asking why it was X, na double X. Dito sa Cine Adarna o ang dating UP Film Center na ipapalabas ang mga pelikulang X-rated o mga pelikulang pinagbawalan ng MTRCB na maipalabas sa publiko. Ang University of the Philippines Film Institute ang direktang nangangasiwa sa Cine Adarna. Ito ang sumusuri sa mga pelikulang pinalalabas sa UP. Karaniwang na ipalalabas sa Cine Adarna mga director's cut o mga pelikulang walang tutol na eksena. Meron kaming guidelines din na we cannot show outright pornography, pero hanggat meron mga may nakikita kaming serious intent of the filmmaker na valid yung kanilang ginagawa, we will show them. Inaaraw matapos ipalabas ng UP ang Aurora, sunod na ipinalabas ang pelikulang Sagwan. Naging ba, no? Naman. Pelikulang tungkol sa pakikipagsapalaran ng mga binatang bangkero na commercial sex workers din. Sige na, mga baka manako pa yung bangka mo. May nangyayari sa kanilang sensual, may kapalit na pera na binabayaran ng mga turista. Ang sinasabi ko, hindi naman yan bago sa isip ng mga tao. In fact, nangyayari yan sa ibang lugar sa atin sa Pilipinas. Tinatabi niya ang bangka. Tulad ng Aurora, binigyan din ng MTRCB ng X-rating ang Sagwan bago may palabas ng UP. Mahalay raw kasi ang ilang mga eksena nito. Hindi lang sexy, siguro sabihin natin graphic. Kaya siya nag-disapprove. Pag nagtanggal ka ng eksena, mayroong matatanggal na bigat ng karanasan, bigat, pinanggagalingan ng angst. Dahil hindi na nakita ng mga nanonood, may mga question na ngayon na, bakit bigla siya nagalit? Bakit bigla siya gano'n? Ang MTRCB ang sumasala sa mga pelikula at programang ipalalabas sa publiko. Ipinagbabawal nito ang mga pelikulang may temang rebelyon at sedisyon laban sa Estado, labis na karahasan at pornografiya. At nang malaman ng MTRCB na ipinalabas sa Cine Adarna ang Aurora at Sagwan, umalma ang ahensya. To be nude is beautiful, no? But to be naked is vulgar. Yun lang, no? Very thin yung line nun eh. Ayon sa MTRCB, sa ilalim ng Section 7 ng Presidential Decree 1986, bawal ang pagpapalabas sa sinihan, telebisyon o anumang pampublikong lugar ng anumang pelikula o programa na hindi inaprubahan ng ahensya. Pag ang pelikula ay na-disapprove, hindi na yung dapat ipalabas unless
mag-undergo siya ng yung iba-ibang steps like second review or appeals committee sa Malacanang and then yung Supreme Court. Dati nang nagpalabas ng Director's Cut ang UPC ni Adarna. Ngayon pa naman, nang ipalabas nila ang Aurora at Saguan, ito raw ang unang pagkakataon na umalma sa UP ang MTRCB. Pero para sa UP Film Institute, hindi raw sila saklaw ng kapangyarihan ng MTRCB. We're committed to show films in all its diversity under the atmosphere of academic freedom kasi ang education naman ng UP practices and espouses liberal education, and the programming of this film venue should reflect that. Pero higit na kasalukuyang pamunuan ng MTRCB, tila taliwas sa pagsusulong ng karunungan ang pagpapalabas ng Aurora at ng Saguan sa UP. Nire-respeto naman natin yung academic freedom ng UP. Kaya lang, yung sa base sa report ng monitoring agents namin, for commercial purpose nila ginagawa yung pagpapalabas ng movies doon na disapprove ng MTRCB. We don't charge 150 or 200 peso admissions. Our typical rates are 50 pesos, sometimes 100 pesos, and sometimes pag merong special premiere na kami lang ang venue, hindi namin event yun, it's a special premiere, organizations can charge 150. So nung rumenta kami ng film projector, kailangan namin siyempre mag-outsource kung saan namin kukunin yung cost na yun. Bilang independent at band nga yung pelikula namin, so wala kaming source of income dahil ang nag-produce nun, kami lang ng mga kaibigan ko. So, nagpabayad kami ng 100 pesos. Noong Pebrero, isang kasong administratibo ang isinampa ng MTRCB laban sa UP Film Institute sa paglabag sa PV 1986. Hanggang ngayon, patuloy ang pagdinig dito. Mas nagiging conscious kami na, there are certain institutions na might raise their eyebrows, pero still, business as usual. Ongoing things eh. Diba? Bakit ka mag-e-airing? Ayon sa mga apektadong direktor, ang pag-alma ng MTRCB sa UTC ni Adarna ay balakid sa pagsulong ng kanilang sini. Nalungkot ako bilang filmmaker because parang it's another censorship given na itong area na nga to supposed to be have been parang declared as censor-free, ideally. You should also read below yung tungkol dun sa films eh. Hindi naman kasi sinasabi dun na hindi pwede. No? From what I remember, hindi naman sinasabi dun hindi pwedeng hindi makialam ang MTRCB. Maybe they should also change their law. Pero para sa MTRCB, pinangangalagaan lang nilang publiko na makapanood ng pornografiya at labis na karahasan. Pag nakita mo sa big screen, akala mo, ay, maganda pala ito, susundin ko to. Diba? So, napakalaki ng influensya ng pelikula. And I hope talaga yung mga filmmakers, maging sila, respetuhin din nila yung moralidad ng society. Sa Kongreso, isang panukalang batas ang nagsusulong na gawing classification board na lamang ng MTRCB. Ibig sabihin, hindi na maaaring magputol ng eksena ang ahensya. Maaari na lamang itong sumuli at magtakda ng edad ng manunood para sa isang pelikula o programa. Nitong Mayo pa lang ito na file. May mga previous bills na applied character na hindi nag-prosper. No? Naging very controversial yung debate. Ultimately, hindi na umabot sa plenary. Sa pagsama ng mga pelikula na yun ng MTRCB na pangalagaan ang kapakanan ng publiko. Pero sa pagpapatupad ng kanilang mandato, nasasagasaan daw ang karapatan ng ilang institusyon at ilang alagad ng sini. Sa gitna ng nagbabangga ang katwiran ng bawat kampo, agad sanang mabigyang linaw ang usapin ito. Ako si Maki Pulido at ito nakatala sa aking Reporter's Notebook.